Ang gusto ko nga pala guys gawin ngayon ay mapatagal malobat itong electric fan na to. Kasi ito talagang solar fan na to ay umaabot lamang ng 4 hours. Maximum niya talaga yung 4 hours. So gusto ko mapaabot siya ng hanggang magsimula mga 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Mga hanggang alas 3 or 10 hours man lang. So ang gagawin ko ay dadagdagan ko yung kanyang battery ng panibagong battery at lithium ion battery gamit dito sa power bank. Dito ko siya kukunin. So ang gagawin ko muna syempre ay bubuksan muna itong ating solar fan na to. Madali naman siyang buksan kasi nabuksan ko na to dati. Madali talaga. Ito lang sa ilalim yan, tapos tatagtagin mo itong... Nabuksan ko na rin nga pala to dati. Tapos sa test ko na rin yung kanyang battery, tapos yung actual performance. At umaabot talaga ng 4 hours mahigit yung kanyang runtime. So okay na rin sana, kaso yun nga lang, kung pag madamagan talaga pang gabi gagamitin, mas magandang mas matagal malobat. Tapos maghapong nakabilad sa solar panel, edi libre na sa kuryente. Unlimited pa sa hangin. Yun nga lang, italaga ang battery yung kailangang dagdagan. Ito yung kanyang battery, oh. Lithium ion. Ito, bukubadan ko nga muna ulit. Hindi ko na siya inayos ng balot kasi palagi ko din siyang binubuksan. Bale, ito yung kanyang battery, lithium ion nga. Tapos, ang capacity niya ay hindi nakalagay mismo dito. Walang nakalabel. And tinest ko siya dati, nakakuha ko sa kanya ng 31.8 watt-hour. So, yung 31.8 watt-hour na yun, siguro katumbas nito ay 2,000 mAh kada isang battery. So, medyo mababa yun. That's why, ang gagawin ko ay papalitan ko na lang ng battery. Ito. Bale, same ano rin, setup pa rin. Ito kasi is naka 2 parallel at isang series. So, bale, ang gagawin ko ay katulad nito. Ganito kadami, lalagay ko lahat. Ang gagawin ko na lang ay papalitan, hindi ko siya idadagdag dito. Ito kasi, dahil nga hindi ko alam kung ano yung mga label niya, hindi ko alam kung ano yung specification, medyo risky naman kung i-add ko dito. Baka ito ay hindi na rin okay or baka mabilis talaga siya mag-self-discharge. Maapektuhan naman itong mga bagong batteries na to. That's why, tatanggalin ko na lang to. Papalitan ko na lamang nito. Tapos, kukunin ko na lamang yung BMS nitong battery original niya. Ito. Aalisin ko na lamang. Tapos yun ay ilalagay ko dito. Ito naman ay naka 6 volt setup lamang. Ayan o. Bale, ganito rin yung gagawin kong pagka-setup. Ayan. So, bale itong mga battery na to na 4 ay nakaparallel lahat. Katulad niyan. Tapos itong mga negative naman ay nakaparallel din lahat. Ganyan naman. So, basically ganito yung magiging setup natin. So, ayan. Gagayahin lang natin itong nandini. So, re-remove ko na lang din Oops. Ingat-ingat guys, huwag niyong gagayahan yung ginawa ko. So ganito yung gagawin ko, scratch ko muna tong taas. Kasi kailangan ko silang maiparallel at kailangan ko muna silang mahinangan lahat-lahat. So yan, scratch ko muna yung kanilang bawat dulo. Kailangan kasi ito para malagyan ng lid, para dumikit yung lid. Kailangan talaga yung malinis. Pero pag gagawin nyo to, ay kailangan talaga safe. Hindi siya magagasgasan yung gilid para hindi magdikit sa negative. Kasi mag-short circuit. So kailangan nyo ma-scratch. So after nito ma-scratch, lalagyan ko ng ito ay solution is liquid flux. Yun. Ginagamit ito para dumikit yung mga lid sa mga stainless o naman sa mga aluminum. Pwede rin naman yung soldering flux. Pero ito lang yung gamit ko ngayon kaya okay na rin naman to. Yan, konti lang, medyo naparami yung lagay ko. After noon, ilalagyan ko naman ng lid na ito. So, ayan. So, ayan, 'di ba? Mas dumidikit na yung lid. Tapos dito pa sa kabila. Ayan. Ayan. Kapag hindi ko nilagyan ng liquid flux na yon, mahirapang dumikit yung lid. Ayan. Ayan. And next, dito naman sa likod, ganun din. Sa ito, hindi ko siya nalagyan ng lid, ng liquid flux pala. So, ayan, medyo nahirapan dumikit yung lid. Medyo natatagtag. So, kailangan ko muna siyang i-scratch. Yan. Yung konting part lang naman yung paglalagyan natin ng lid. Yan. Tapos, lagyan ko ulit nito. Yan. So, ayan, okay na to. And then, lid naman. Ito. So, ayan. Tapos dito. And dito. Tapos dito. So, ayan, okay na. So, ngayon, ipapag-parallel ko naman lahat itong positive. So, dito. Positive. Tapos, dito naman, lalagyan ko to ng putol dito sa insulator, sa wire. Para dumikit. Ayan. Tapos, lalagyan ko ng kaunting soldering paste itong wire para dumikit yung lid din Kapag hindi kasi nilagyan ng soldering paste ay hindi basta-basta dumidikit yung lid. So, katulad nito. Ayun. Nalagyan agad siya ng lid. Tapos, ididikit ko din Same pa rin ang gagawin ko. Ganun pa rin. Tapos, ididikit ko dito. Ayan. And then, para mas matibay na rin, ay idudugtong ko na rin dito sa dulong-dulo. Din
Ito. So ayan, iparallel ko na lahat ng positive. Ngayon naman ay dito naman ako sa isa, sa negative naman. Same lang naman yung gagawin. Ganon din lahat. Papaikutan ko din lang ito ng wire papaganon. So ayan, bale naayos ko na, iparallel ko na lahat. Positive, tapos negative. Tapos yung isa, positive at negative. Ang gagawin ko naman ngayon ay isi-series ko naman. So ito, negative, ikakabit ko dito sa negative. Igaganyan ko. Ayan. So lalagyan ko muna siya ng wire dito, papaganyan. Tapos isa pa dito. So, eto ngayon, i-series ko na yung mga batteries. Ayan, ititiklop ko na lang ng ganyan. Bali ngayon, ang positive ay ito, ang negative naman ay ito. So, eto ngayon, itry muna natin itest sa multimeter kung talagang nag-series na nga sila. Ito yung positive, ito yung negative. So, eto, meron siyang 7.11 volts. Ayan. Full charge siguro to. Umabot siya ng 7 volts. So, ayan, okay na. Ngayon naman, ikakabit ko naman dito sa kanyang BMS. So, eto, B positive, nakalagay naman dito. Ito, B positive. Itong ikakabit ko dito sa positive din eh. Ito namang B negative. Ito naman ikakabit ko dito sa negative. At itong dulo, yung mahaba, ikakabit ko naman dito sa kanilang gitna. Ayan. So, ito, bali battery, tapos wire connector, tapos ito naman yung ating meter, tapos USB-A, yan, tapos wire connector ulit, tapos ito naman papunta dito sa battery. So, ayan. So, try natin kung gaano kalakas itong fan na to sa level 1. Ayan. Ito sa level 1, kumukuha siya ng 10 watts. Ito, nasa 10 watts. Sa level 2 naman, ito, sa level 2, bumawa siya ng 11 watts. Sa level 3 naman, level 3 ay 13 watts. So, ayun. Tapos, ito namang battery ay ilalagay ko na dito sa loob. Dine. O, diba? Sakto. Tapos itong meter ay dito ko muna siya ilalagay. Ayan. Tapos ibabalik ko naman itong ating ano na to. So ito, dito ko siya muna gagamitin. Dine. Ang oras nga pala ngayon dito sa akin cellphone ay ito. Ayan, 5:48 ng hapon. Try natin sa level 1. Ayan. So let's say kung aabot siya ng mga 9 hours or 10 hours kung magdamagan. Ayan. Eto guys, bali ngayon ay umaga na. So, ginamit na namin itong magdamag. So, try natin ngayon. Tingnan natin dito sa ating meter kung nakailang oras yung inabot niya. Umabot din naman daw siya ng magdamag. Pero, tingnan natin sa meter kung ilan nga. Bale, ito yung ating battery. Ayan. Wala na ditong lumabas na reading kasi lobat na yung battery. So, dito, tingnan natin kung nakailang hours siya. Kung okay nga to. Ayan, nabuhay. Wait lang. So, ayan. So, base dito, ayan o, 9.13 yung times. So, bali, umabot naman siya ng 9 hours and 13 minutes. So, ayun, di ba? Ang laki din ng pinagbago. Dati sa kanyang original battery nito na 4, umaabot lamang ng 4 hours. Dito sa ginawa kong battery mas madami, nasa 8 pieces siya, umabot naman ng 9 hours. Yun nga lang ang problema dito, mas maraming battery, mas matagal siyang mafu-full charge. Pero okay lang naman kasi nga, solar panel naman yung ginagamit dito. And at the same time, pwede rin naman siyang i-charge gamit yung power bank, kaya wala rin problema. Ito yung kanyang solar panel. So, dito. So, ang nangyari ngayon, hindi na siya kang i-full charge sa loob lamang na maghapon. Mga 2 araw, kayang-kaya siyang i-full charge. Pero kung maghapon, tapos makulimlim pa, hindi na kaya. Ang battery nga pala nito ngayon ay nasa 74 watt-hour. Kasi ang battery nito ay 8 na 2,500 mAh. So, ayun, nasa siya, 74 watt-hour. Ito. Ayan, gumagana na. Kapag inalis ko tong solar panel, yung gumagana pa rin. So, nagkarga na agad yung battery. Kahit kaunting oras lang. Ayan. Kung gusto rin nga pala bumili ng ganitong fan, ilalagay ko yung link natin sa description box below. Tapos, yung ating mga battery, ilalagay ko din dyan para kung gusto nyo rin magpalot, ay magaya ninyo. Ang nanalo nga pala guys sa ating pag-giveaway ay ito. Kasi sabi niya gagamitin daw sa power bank niya at sa radyo. Maraming nag-comment na gagamitin daw nila sa cellphone kaya hindi ko sila napili. Kahit kasi pang charge ng cellphone, hindi ko siya ma-recommend na direct sa cellphone. Kasi nga naman, imagine kung ibibilad nyo to sa araw tapos magcha-charge kayo ng cellphone, di ba maikli na naman yung charging cord. Ang mangyayari, possible na mainitan din yung cellphone tsaka mag-overheat. Kaya hindi ko siya ma-recommend. Maganda lang siyang gamitin sa mga power bank, tapos yung sa mga rechargeable flashlight, tapos sa mga, yun nga, radyo, para hindi naman gaanong hassle.
At syempre nga dahil nahihiya naman ako na ipapag-giveaway ko lamang itong isang maliit na solar panel, ay sasamahan ko na rin ng isang Bluetooth earphone. So ito yung Bluetooth earphone na papag-giveaway ko na rin. Sasama ko na dito. Meron na siyang kasamang isang free na case. Ito. So bali itong ano na to ay meron na rin kasamang charging cable. Ayan. Tapos ito. Tapos yung taklob ni Re. So bali ito yung matatanggap ni Miss, ayan, nakalimutan ko yung pangalan. Isang foldable solar panel, isang wireless earphone, tapos yung kanyang case. At sa mga hindi guys nanalo, just keep watching lang kasi baka sa sunod pag-giveaway ulit ako ng mga power bank naman. And para naman doon sa nalo, comment mo yung iyong number dyan saka kung saan ka pwedeng kontakin.